Hello everyone, kamusta na uli kayong lahat? I'm back to my blog. Anyway, Thanksgiving is over, so na-celebrate na namin yung Thanksgiving yesterday kasi traditionally yan dito talaga sa Amerika na sineselebrate yan every third Thursday of the month ng November. So ang Thanksgiving sa amin is kinda hard because yung memories namin sa anak ko na last Thanksgiving namin sa kanya is 2021. So it was overwhelming kasi yun yung last naming pagkikita ng anak ko na hindi rin kami nakapag activities dahil she's kinda busy dahil nga sa at least nakakalabas na sila ng New York kaysa nung 2020 kasi mas grabe yun. So talagang hindi siya pwedeng umuwi, hindi siya pwedeng mag-join sa amin to any gathering, kaya so yun yung pagkikita namin ng after medyo okay na yung COVID. Anyway, mga couple of hours lang siya dito kasi she has to meet some of her friends and she has to divide her time with Noah's family and our family, kaya hindi naman siya pwede mag-stay dito because may 3 siyang pusa na inaalagaan. Actually, 2 lang yung pusa niya, but ang trabaho kasi ng anak ko, poster siya ng mga pusa, tapos pag yung mga habang naghahanap siya ng mag-a-adapt, so during that time inabot siya ng COVID, so of course hindi sila mag-a-accept ng anything kasi ang mga animals nagkaka-COVID din. So bali na-stuck sa kanya yung isang pusa na si Turnip ang pangalan. So doon siya doon lumaki na yung pusa sa kanya kasi it's almost like 2 years, na nasa kanya yung pusa. So malaki ang nilalaki niya. So naging 3 yung pusa niya. So she has no choice but to uuwi siya. Hindi niya ma-travel dahil nga dyan sa COVID. So wala siyang choice but to travel ng day trip lang. So bumalik siya ng New York right away to feed the cat. So yun ang nangyari, kaya hindi kami nakapag hangout na medyo matagal, plus naging limited yung time niya. So anyway, sabi niya naman babalik siya ng December, so okay lang naman yun. So but hindi nga nangyari dahil nag-positive siya ng COVID during Christmas, before the Christmas. So wala na kaming chance na magkita na until na she passed ng 2022 ng April. Anyway, okay naman yung Thanksgiving gathering yesterday kasi now I know how to divert my emotion kasi usually pag sakay ko lang ng sasakyan and I saw outside, it was every place na nakikita ko, yung surrounding is very overwhelming sa akin yan kasi nakikita ko yung labas, nalulungkot ako, at syempre naalala ko yung anak ko, yung sana andyan lang din siya, nagda-drive siya o naglalakad somewhere, but wala na nga. So para ma-divert ko yan, I was doing reels kasi nag-answer ako ng mga comments or nagko-comments ako sa mga followers ko. So
nadadivert ko siya kasi kung hindi, sometimes ayan na yung umaatake na yung anxiety ko. I'm having this stomach pain, so masyadong mahirap. So we can travel, hindi naman malayo, it's only about 5 to 7 miles lang away from my niece na para sa kanila mag-gather ng Thanksgiving. But usually nung maliit ang anak ko, until she decided to go to college, usually ako yung laging nag-go-host sa family. But since malaki na siya, you know, independent na siya, so yung next generation na ang nagte-take care ng mga gathering namin, especially now dahil wala na siya, dalawa na lang kami dito, so wala na kaming gagawin pa dito sa bahay, kundi maki-join na lang kami sa other family. Yun nga sa kamag-anak, isa pa pamangkin namin. So during the party, most of the time I stay in one place because I don't want to see the people around me, kasi I feel like, you know, every time I saw them, I always looking for my daughter. So what I did is I tried to make myself busy. So most of the time, ang talagang pastime ko is yung mag-reels ako, and then mag-video, para lahat makalimutan ko. Kasi kung hindi, makikita ko lahat ng bawat sulok, bawat tao na nag-e-enjoy is masakit sa akin yun. Tapos yung mga spot na usually andun siya, talagang hahanapin ko siya. Kaya ang mga tao naman, ang mga kamag-anak naman are very helpful. Hindi nila ako binabother, and most of the time nakakausap ko pa isa-isa yung mga tao, kasi like I said, ayokong tingnan ko sila lahat na they are all having fun. So at least I join, you know, we join, kasi boring naman kung dalawa lang kami dito sa bahay. Napaka-sad ng buhay namin dito, so we decided talaga na kailangan continuous yung aming lahat ng activities. Anyway, yun ang naging ang pag ano namin sa Thanksgiving celebration. So mahirap talaga, kasi very sad, kasi kakawala lang ni nanay ko. It's like only what 2 weeks lang. So talagang napakabigat pang sa puso na mag-hang out ka sa mga tao, kasi everybody is like feeling mo lahat sila are very curious, very you know, syempre they're sad, but they trying to avoid na mag-question but they know na meron akong mga, alam nila syempre yung mga pinagdadaanan ko, but they are all very professional, very quiet, na they no one, you know, ask any question. Kasi ang hirap kasi pag nasa gathering ka and then you ask about something na, you know, you're trying to, you know, i-divert lahat ng nasa utak mo. So mas okay talaga yung if the person are willing to share, and then, you know, maybe you can talk about it. But if you know, if you're not saying anything regarding that matter, it's better na mag-quiet na lang ang mga tao, kasi minsan hindi tayo nakakatulong. So yun lang naman ang experience namin. Actually, kasi ang hirap talaga, kasi every occasion this year is very hard. Last year is really hard, dahil yung first namin mga party o any gathering, yung time na wala na talaga yung first year na wala yung anak ko. Kaya every month na meron kaming something is really hard to mingle. And then today, I mean this year is the same thing, kasi habang tumatagal you feel
very sad, you feel very lonely, and because you miss them so much, you miss her so much, and then this thing happened to my nanay, kaya ang hirap talaga. Nahulog yung camera ko, nagulat ako, sabi ko ano nangyari. Anyway, parang nandito sila, bumibisita yata. Anyway, this morning actually I have a dream about nanay, pero alam ko siya but hindi ko talaga matandaan, but at least you know, nire-remind niya ako, pinapaalam niya na you know, maybe she's trying to you know, let me know that she care about me, she care about all of us na magkakapatid. So okay naman, kasi ako mas gusto ko yung mapanaginipan ko sila kasi nafe-feel good ako doon, at least kahit sa panaginip nakikita ko sila. Especially yung anak ko lately, syempre puro siya yung naiisip ko dahil nga dito sa every occasion is ano, very very sad sa amin yan. So I feel like ano, anxious ako lagi niyang pagkaganyan, but you know, like I said, I was trying to divert pagka na-overwhelm ako, kasi hindi talaga ganun kadali. Parang minsan okay na okay ako, pero deep inside is like walang moment na hindi mo makakausap ang anak mo, kaya very sad talaga. Anyway, kwento ko sa inyo yung ginagawa namin every Thanksgiving pag yung andito pa yung anak ko. Usually ngayon, Friday ngayon we usually kagabi yung midnight dun, nagsishopping kami para sa Christmas present, but since last year hindi na namin ginagawa yun. Usually binibigyan ko siya ng pang shop niya, pero hindi naman malaki kasi wala naman kaming ganun kalaking pera para you know, at least meron siyang budget para siya pag shopping niya. Tapos pero nakakalungkot kasi she grow up ng experience namin sa kanya lahat yun, yung nagsishopping ka, like ano, Black Friday ang tawag dito, so everybody go to the mall and shop. Nako, napakahirap, siksikan kami sa mga parkingan sa loob ng malls, and then haba-haba ng pila, pero yun yung fun dito kasi maraming sale, so doon sila bibigay ng maraming sale, pero you have to be there like early, like midnight until you know, or early morning. Ganun ang ginagawa nila dito. Traditional namin yan dito, sa buong Amerika, because yung Thanksgiving nga is very important to them. Anyway, tapos yung Christmas, usually we do like ano, yung way natin dyan sa Pilipinas na nagsasanta present yung anak ko start from the 16, talagang every night may mga present siyang nare-receive sa amin from Santa. So every morning yan talagang i-check niya yung Christmas tree niya, yung stocking niya kung may something, and you know, nibigyan namin siya ng something, anything, basta may ma-receive siya from Santa. And then she wrote a letter to Santa, and she even gave cookies and milks kay Santa. Talagang naniwala siya na may Santa talaga, until actually she went to college. Actually, when she went to college, I know she knows since high school, or maybe, you know, but we don't talk about it. And kasi noong maliit siya, sinasabi ko, don't tell to your friends about Santa present, because some kids, they don't believe in Santa, kaya hindi nag-stop by sa kanila si Santa, sabi ko. So yun naman ang ginagawa ng anak ko. Yun yung mga masasaya naming moment nung when she was growing up. So every year yan, kaya yung mga kliyente kong nakakaalam, tuwan-tuwa sila kasi hanggang 25 yan. Yung big present niya, syempre yung sa 24th, at saka yung midnight,
yun talaga ang pinaka special present niya, and we always prepare para sa ano niya, sa opening ng gifts. And then iba pa yung gift namin na para sa amin, iba pa yung gift from Santa. So nung college siya, actually sabi kong ganun sa kanya, or high school yata yun, alam ko na alam niya na hindi totoo yung Santa or ano, kaya lang sabi ko sa kanya na I think hindi nadadaan si Santa kasi malaki ka na, kasi pang bata lang yun. Pero sabi niya no, sabi niya I'm still, you know, I know he's still gonna stop by, sabi niya ganun. So meaning para may present pa rin siya hanggang sa mag-college siya. Hindi na namin nagagawa yung every night ng college siya, pero every 24th talagang i-check niya pa rin stockings niya. So we have to prepare for that big night, you know, aside from our present na galing talaga sa amin, you know. So na-enjoy naman ng nakakatuwa. Imagine, since she was like started, you know, since she was yung first Christmas niya, you know, until she went to college, talagang yun lang ang excitement ng mga bata, lalo na sa anak ko, kasi pinractice namin siya na ganun. So na-enjoy niya na, ma-excited siya every Christmas, kaya yun ang nakakatuwa sa mga ano dito. Kasi kung hindi mo gagawin yan, nakakaawa ang bata kasi wala namang excitement, wala namang caroling dito. Pero kinukwento namin sa kanya everything, na yung pagkakarol sa Pilipinas, you know, tapos bibigyan ka lang ng G's or 25 cents, maswerte ka, but usually lagi na lang 10 cents, you know. Yung sabi namin sa kanya ng bata. Pero yung excitement kasi ang inaano doon ng mga bata, para excited sila para sa Christmas. Kasi yun naman kasi yung kinagisnan namin nung buhay pa yung tatay ko, na lagi kami nakaka-receive ng something from Santa. But hindi katulad sa pinractice namin sa anak ko na from the 16 ng December hanggang sa 24th night, hanggang Pasko, may present siya. Syempre hindi naman afford ng parent namin na magbigay from, you know, from the 16, ilang kami. Actually yung Pasko nga, hirap na hirap pala silang magbigay ng something sa may socks namin, kaya habi namin. Ngayon lang namin ma-realize, kami nga minsan di namin alam kung ano ilalagay namin sa stocking niya kung ano-ano na lang, minsan candy na lang, you know, chocolates, pero kaya something like some toys na hindi naman valuable, basta mayroon lang kaming maibigay na something. Kaya nakakatawa kasi nakikipag-communicate siya kay Santa na talagang merong Santa. So ganun lang naman siguro, para kaya yung mga batang dapat yung, kasi may siyempre iba-iba naman tayong belief. So siyempre hindi naman lahat ng bata na pwede nating ipa-experience yun. You know, it depends sa mga parents niya, sa parents nila. Pero yung anak ko talagang kahit papano na-enjoy niya every Christmas and New Year. Kasi yung New Year namin talagang tinatry namin, we have to do it like exactly dyan sa atin. Ang hindi niya lang na-experience yung mga fireworks, kasi bawal naman dito mag-fireworks. Ang fireworks dito usually we celebrate on July 4th kasi Independence Day yon. Pero may mga certain places lang na pwede kang pumunta para mag-celebrate kayo ng 4th of July. Pero ngayon, meron na rin pa ilan-ilan na allowed na maggamit ka ng mga fireworks. Pero syempre limited, hindi katulad sa atin na talagang ang New Year is like non-stop hanggang umaga. Dito pupunta ka lang sa mga places na pwede mag-fireworks. But like I said, ang New Year sa kanila is not like that. Usually na nightlife lang ang mga tao, or they go somewhere, you know, especially yung mga millennials. Usually they go out sa mga bars, yun ang mga busy. Kaya maraming lasing. Anyway, ngayon, dalawa lang kami dito. Very lonely outside. Hindi namin ma-feel ang any, you know, feeling na dapat ngayon yung mga tao ay very happy because nagsishopping sila. Yun ang
ginagawa dito usually, pero kami wala, parang walang tao dito, parang walang nangyayari. So yun na lang talaga yung nagiging buhay namin dito. Kaya I make myself busy. So ganito muna ang gagawin ko para hindi kami malungkot at magkaroon naman ng kahit konting saysay yung buhay namin. But anyway, ganun talaga. Anyway, marami akong ikukwento about my daughter, pero kailangan ko pa kasing umpisahan since she was born para maikwento ko sa inyo how yung when she was growing up, na how yung story niya, how happy she is when she was young, Kaya I'm so excited to, tell about her story, about her nung lumalaki siya, hindi madali, pero talagang kailangan mong magtiyaga dito. Especially pag you decided na isa lang ang anak mo. But anyway, ang anak ko naman, hindi ko naman gustong isa lang siya talaga. Talagang isa lang siya. I'm so glad nga na nagkaanak ako kahit isa, kasi I've been waiting for her like 10 years bago ako nagkaanak. Kasi maaga akong nag-asawa, hindi lang ako nakapagpakasal ng early because yung husband ko is naka-petition siya ng parents niya. So, hindi kami pwede magpakasal. So, umalis siya na wala akong anak, na balik siya na wala pa rin. So, dito ako sa Amerika nagkaanak, pero that was 10 years after. Kaya talagang blessed talaga sa akin ang na nagkaroon ako ng anak. Kaya lang parang mali lang kasi yung dasal ko, kasi nung napoprostrate ako noon na hindi ako nagkakaanak, sabi ko, pinagdadasal ko, sabi ko, kahit isa lang bigyan mo ako para ma-feel ko naman maging nanay. Siguro kulang yung dasal ko kasi yun lang sinabi ko. Sana kinumpleto ko, but anyway, it's just, yun lang. Pero yun talaga yung kapalaran ko. Isa lang talaga, kasi okay rin lang naman ako. Hindi naman ako nagre-reklamo na isa lang ang anak ko. Kasi siguro kung may isa pa, kawawa naman siya kung imbis na dalawa lang kami ngayon nasasaktan, kung may isa o dalawa pa siyang kapatid, ang dami naming masasaktan. So, okay na rin. Hindi na rin ako nagsisisi na kasi isa ang anak ko, at saka isa lang naman talaga naman ang binigay sa amin ng Diyos, kaya wala kaming control doon. So, okay lang. And some people, biningan nila, sana magkaapo man lang ako kahit isa o what. Sabi ko naman, I think it's better na hindi, kasi ayoko naman lumaki yung bata na wala silang magulang, na masasabi. Kasi mahirap ang nanay kung nanay ang mawala. Iba ang alam ko pareho lang ang tatay at nanay, pero parang mas iba pa rin yung nanay kung sila yung kalalakihan ng anak nila. Maybe that's how I feel because we grow up like that. So hindi rin naman pare-pareho. Marami namang nanay o tatay na maayos na magulang. So siguro ganun lang sa akin, pero hindi rin ako nagtatampo na nagagalit na hindi mo lang ako nagkaapo. Nakakalungkot lang kasi na-stop na yung generation namin. Para bang that's it. Wala na kami susunod sa namin, sa yapak namin, kasi wala naman kaming apo. So okay lang yun, kasi ako naramdaman ko yung hindi kompleto ang magulang. Hindi yun madali. Kaya ayoko rin ma-experience kung nagkaapo sana ako. So, ayoko, kasi mas maganda ang anak nyo, pinapalaki nyo na kumpleto ang magulang, para yung ang kumpleto sometimes is still not enough pa rin what for kung isa lang o wala talaga silang magulang, Kaya mahirap yun. Kaya, at saka, I'm pretty sure hindi na kami mag-i-stop. We have to take care of the kid. Or kung may chance, paano kung kung may kaanak siya at syempre may tatay, hindi rin natin yun mapipilit kung
kung they are willing to share the kids, or kasi nabasa ko yan dun sa may chat room namin. Naawa din ako sa mga parent na nagkaroon sila ng anak, yung anak nila nawala, they passed, na may mga anak silang naiwan. Meron pa rin nagkakaroon sa kanila ng mga misunderstanding, like mga hassle, kasi some of them either na sila yung nag-end up na magte-take care ng mga kids, or hindi nila mabisita yung mga grandchildren nila, kasi depende kung sino yung maiiwan, kung yung maging asawa ng anak nila ay willing to share, yung mga apo, what if, hindi naman pare-pareho yung kapalaran ng tao, at hindi rin naman lahat nagkakasundo yung magiging son-in-law mo o daughter-in-law mo. So, wala kaming hassle about that. Kaya, siguro, mas okay na rin siguro yung ganon na nangyari. And then, kaya nga, sabi ko sa sarili ko, wala naman nang nag-hold sa amin. We can do whatever we want. So, rather, enjoy na lang. Although, napakahirap kasi hindi naman na kami magiging happy kahit anong gawin namin. Talagang hindi namin maramdaman yung excitement, hindi namin maramdaman yung kasi wala na kaming drive. But anyway, wala na kaming choice but to keep going, so kaya ito, I'm so glad na may social media na I rather, talk to the camera than talking to myself, Kaya sabi ko sa sarili ko, I rather do this vlog para maybe I can help someone, na nag-experience ang katulad namin, para malaman nila na, kahit na napakasakit ang nangyari sa amin, meron pa rin kaming buhay at pwede pa rin naman kami mabuhay nang hindi kami masaya, hindi kami happy, but we were trying to do some, some activities na pwede kaming mag-enjoy. It's just happened na ngayon we were trying pa lang na yung grieving namin, it's not stable, minsan okay, minsan hindi, but we just keep going. So hopefully this coming year is it's better, so much better than the last time, than this year. So we'll see what's gonna happen, but we were trying, so now I'm off today. Usually kasi off ako ng Black Friday kasi we always bring my daughter to kami ng asawa ko na mag-shop siya. So, ginagawa pa rin namin regular routine namin kahit na wala siya. Although malungkot nga lang. So, usually off kami from Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So, sa Monday pa ako mag-work. So, kahit na malungkot, wala namang kaming gagawin, nag-off pa rin kami para it doesn't matter, basta just to remember all her memories. Anyway, that's it for now. Yun lang yung nakwento ko sa inyo about I experience about yesterday. It's hard, but I was able to survive. We able to survive. Alam nila na we are pretending that we're happy, but they know that we are not. But what can we do, diba? Ayaw naman nating sirain yung araw dahil lang sa nararamdaman namin. Siyempre sila, karapatan din naman nila mag-enjoy sa buhay. And the good thing is they are very helpful, they are very supportive, they are very nice person na they understand what's going on to our life. So, it's good na rin, better kesa naman sa andito lang kami, natulog lang kami, wala naman kaming gagawin kasi wala rin naman kami mapuntahan. Or may mapuntahan, but anong gagawin namin kung hindi naman kami buhay, para bang para lang nagsasayang lang kami ng panahon. Siyempre it's Thanksgiving is a family gathering, so all my friends, they are busy with their family, so hindi kami pwedeng makipag-gather sa kanila. Anyway, that's it for now. Please, sana mapagtyagaan yung pakinggan itong mga kwento ko na experience ko dito, at sana mag-subscribe kayo at
mag-click na rin sa notification bell para ma-update ko kayo sa pang-araw-araw kong ginagawa, kasi ito lang naman ang kaya kong gawin so far, but I am trying to be lively, you know, para hindi naman depressing ang mga kinukwento ko sa inyo. But you know, like I said, so malaki kayong tulong na makita ko na, you know, i-appreciate nyo yung ginagawa ko, magkaroon ng kwenta dito sa buhay. Nahulog na naman yung camera ko. I don't know what's going on to my, what I call this, my stick. Okay, thank you so much. Hope everybody's okay. Take care of yourself. Enjoy while you can. God bless us all. Thank you. Bye.